worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, titiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Good morning, Jesus! Good morning sa inyong umaga lahat. po sa ating lahat. Sa kasama namin dito sa Worship Center, ang gaganda ho nila. Hallelujah! Confirm kay Sister Sally yun. At sa lahat ho, nakasama natin ngayon sa ating Good Morning Jesus. Sa araw na ito, saan po kayo naroon? Narito sa Pilipinas, sa North, sa East, sa West, at sa South. Pati na po yung nasa ibang panig ng mundo. Nako, maraming salamat. Pinili po kayo, pinili tayo upang minsan pa marinig natin ang magandang kalooban ng ating Panginoon. Amen, amen. Amen. Meron ho tayo may verse of the week at ito ay hango doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5 that your faith should not be in the wisdom of men but in the power of God. Amen, amen. Sa Tagalog, sister? At sa Tagalog naman, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Amen. Upang ang inyong pananampalataya ay hindi masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. 1 Corinthians 2, verse 5. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Siguro tayo ay mag-pray muna. Yes. Thank you. Lord, again, tulad ng aming nabanggit na kanina at paulit-ulit po namin sinasabi ang maraming salamat po sa nagdaang magdamag, kahit po ang ilan sa amin ay kakunti lang ang tulog, pero ang kapahingahan at ang naipong lakas ay enough for today. Salamat po sa maagang pagkagising, sa pagdadala mo sa amin, sa mga lugar ng aming assignment, kami po dito sa Worship Center upang magamit at kami nagpapagamit ng buong puso
na maihayag sa kapatiran ang iyong magandang kalooban tungkol doon sa mga hindi masyadong alam o hayag na ginawa mo in between sa aming salvation. Tulad po ng mga nagdaan, yung atonement, yung propitiation, at ngayon po yung expiation. So maraming salamat Lord, gamitin mo po kaming dalawa, maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat pong inyong marinig sa amin, lalo na po ang laman ng aming puso't isipan. This is for your glory, O God, sa pangalan ni Jesus, ang aming rock, ang aming Redeemer. Glory, glory, hallelujah. Salamat na banal na Espiritu sa pagsama mo po sa amin. Amen, amen. Amen. Awit muna tayo, awit muna tayo. Hindi Yun. na ba? Thank you, Lord. Pangyagat sana sa ito. Yun. Buhay mo sa akin, iyong ibinigay. Buhay mo sa akin ang iyong ibinigay. Ano pa ang aking hihilingin? Wala na, tunay na wala na. Pag-ibig. Pag-ibig mo sa akin ang iyong ibinigay. Ano pa ang aking hihilingin? Wala na, tunay na wala na. Pag-asa ko sa iyo ay tunay. Buhay mo sa akin ibinigay. Wala na, tunay na wala na. Thank you, Lord. Wala na ho kami mahiling, kundi kay maging malugod sa lahat po inyong makikita sa amin, naririnig. Para sa iyong glory, Father, in Jesus' name, Amen. Amen. So, yung pong ating word for today is taken from, pakibasa Sister Cora. Taken sa 1 John 4, verse 10. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the expiation for our sins. Revised Standard Version. Ito, sa Tagalog naman, ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Praise Amen. the Lord. 1 John 4:10. Sa paghahanap po natin ng word na expiation sa Bible, mahirap. Kumbaga dito lamang sa Revised Standard Version, nandoon yung expiation, and all the rest, ang nakalagay po doon is propitiation. So, ang ibig sabihin ay ito po halos ay nagkaka-mix up. Kaya nga po napakaganda na for today, ating mga identified Father, kasi malalaking pagpapala sa atin na binigay ng ating Panginoon. So, nakakapalit-palit po siya. Bago tayo magpatuloy dun sa main topic natin, dun sa expiation, Expiation. eh, Mahirap i-pronounce expiation, Expiation. expiation, Expiation. expiation. Wala na yung Yan. sa pag-itan. Expiation. Expiation. Yan. Maganda hong balikan din natin yung ating lesson noong last Tuesday kasi nga po, may kinalaman nga itong dalawang ito, propitiation, expiation. Nasabi natin na yung propitiation ay isang malaking grasya sa atin ng Panginoon kung saan tayo po ay pinag-ugnay uli sa ating Diyos at yung pong kanyang puot na naghari sa Kanya. Bagamat ito'y hindi natural sa Kanya, pero this was provoked by our sins because of the act of God in the cross in Calvary, ay nagkamaroon po ito ng parang naapis, kung hindi man totally nawala, kasi until now, meron pa nga pong
puot ang ating Panginoon hanggang sa kanyang paghukom sa huling araw. So yun po ang ating nakita doon sa unang bahagi. Actually, this is the number 2 in the series, doon sa Essentials of Salvation. Yung atonement, kung saan cover naman itong dalawang ito. Tapos yun yung sa propitiation, and then for today, yung expiation. Expiation. Ikaw, Sister Cora, ano bang iyong masasabi, yung lesson? Yun sa akin sana yung wrath of God. Actually, ito sana yung aking lesson last Tuesday. Kaya lang, thank you Lord, hindi natuloy. Bakit nga ba hindi ka natuloy? Amen. Thank you Lord. Ano ba sabi dito yung God's wrath sa Romans 1 verse 8 to 32, pero sabi dito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who is suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, sabi nga yung sa akin nga yung sa God's wrath, sabi dito, God's wrath is real. Unang-una, it is real in the past. Naalaala natin yung unang-unang galit ni Lord ay nung binigyan tayo ng yung kay Noah, yung flood kay ni Noah sa Noah's Ark. Ang sunod, it is also a present reality. Sa Psalm 7:11, it says, God is righteous judge, a God who expresses His wrath every day. And the third, it is real in the future. Sa Colossians 3, verse 6, because of this, since the wrath of God is coming. So, yun ang future. Thank you, Lord. Ang pinakamatindi sa sinabi sa ating pag-aaral ay doon sa verse 24, 26, 28 ng Romans 1. God gave them up. Hinayaan na sila ng Diyos. God's threefold response may be seen in verses 24, 26, and 28. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilika sa halip ng ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa likas ng kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae na sila nakikipag-ugnayan. So the word in Greek is paridoken. The King James Version translate it as God gave them up. So God abandoned them. So, Parang yung nangyayari ngayon, ano? Yes, Tungkol doon sa dire-diretso. morality. Okay, so, mauulit yes. ang God's wrath. So, napakabigat na panalita dahil dito naging talmak ang unang-una ang sexual immorality sa Romans 1:24-25, widespread homosexuality sa Romans 1:26-27, and lastly, yung total moral depravity sa Romans 1:28-32. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Ang higit na nakakalungkot sa akin, ako ni Jesus ang lahat nating kasalanan sa krus. Pati ang karapatang pagdurusa, for the wages of sin is death. Si Jesus mismo ang hindi nakaligtas sa parusang ito ang mawala sa presensya ng Diyos sa halip na ang tao ang makaranas ng puot ng Diyos. Ito'y naranasan ni Jesus sa krus. Sabi nga niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So sabi sa Ezekiel 7:8,
I will soon pour out my wrath upon you and spend my anger against you. Una, the divine wrath toward sin was poured out on Jesus. Ibinuhos lahat kay Jesus ang puot ng Ama dahil hindi na niya makita sa kanyang anak kundi ang karumihan ng mga tao. He became the propitiation for our sins sa Romans 3:25, which means that the payment for our sins was poured out on Jesus at Calvary. The hope for sinners is that between us and the wrath of God stands the cross of Jesus. Kung paanong ibinuhos kay Kristo ang lahat nating mga kasalanan, gayon din ibinuhos sa kanyang ang puot ng Ama, at ito ibinuhos ng lubos at inubos sa Calvary, walang itinira. At matapos ito, sumigaw si Jesus, naganap na ang lahat. It is finished. So, the wrath of God that will one day be poured out on all sins was spent at the cross with regards to all who are to Him, in Him. Then Christ rose from the dead, and He stands before us today, a living Savior, offering the priceless gift of peace with God. He is ready to forgive your sins and fill you with His Spirit. He is able to save you from the wrath and reconcile you to the Father. He has opened the door of heaven and is able to bring you in. Sa Revelation 3:20-21, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. To him who Father on his throne. Amen, amen. Thank you, Lord. So, Sister, may kulpa. thank you, Lord. Ako ho ang nag-print sa paghangad ko na magkameron ng enough space pa. Pinagtatlo ko sa isang page yung PowerPoint. Kaya sobrang naging maliit. Kaya yung pagbabasa ni Sister Cora, Hindi mabasa. hindi nabasa. Thank you, Lord, Sister Cora. So, yun nga po, nung last week around, yung propitiation, yung pag-aalis ng puot ng ating Panginoon, ng Diyos, dahil sa tinanggap niya yung offer sa Kanya, mismo yung Kanyang buhay, hindi lamang dugo, kundi ang buong buhay, ini-offer. Kaya po yung puot ng Ama ay na-appease. At na-appease saan? Doon sa Kanyang sa galit sa tao. At naulit nga Sister Cora na napakatindi noon. Sumukdol yon hanggang doon sa puntos na iniwanan na ng Diyos, pinabayaan na. At kapag tayo ay pinabayaan na ng Diyos, sana huwag nating marating yon, bagamat walang ma-exempt sa atin dahil mismong ang kanyang anak na si Jesus ay ipinaranas ito. Hindi dahil si Kristo ay makasalanan, kundi yung ating mga kasalanan, nagpatong-patong lahat ng yan. Hindi makayang timbangin, hindi makayang masukat, ay siya ang inilagay sa katawan, hindi na nakita si Kristo. At yun ay kalugod-lugod sa Ama in a sense na hindi niya pinabayaan na ang regalo ng Ama sa Kanya, ang mga tao ay mawalay. So, ang puot ay na-appease, nawala, at yung kanyang loob ay naglubag. So, again, mga kapatid, yung pong wrath of God is a reality in the past, reality today, and also in the future. Kaya yung po mga kasalanan na lalo yung paulit-ulit, atin po itong babawasan na. Aalisin na as a matter of fact. So, ito pong ating pagpatuloy sa pag-aaral na ito, ay atin hong puntahan ngayon yung expiation, and propitiation. Yung pong doon sa expiation, yung X, ang ibig sabihin nun is outrun. It is explained that something was removed, taken away. Sa biblical terms, it has to do with taking away the guilt through a payment of a penalty on the offering on atonement. By contrast, yung propitiation has to do with the object of the expiation. Yun ang mga prefix na pro, ang ibig sabihin ay for, to propitiate. It brings about the change in God's attitude so that we
move from being an enemy to being His children. Controversial kasi nga hindi naman katanggap-tanggap sa ibang philosopher na ang Diyos sa kanyang kaganapan bilang mapagmahal, maunawain, matulang katapusang pag-ibig sa atin, ay makakamaroon pa ng puot. Ang sabi nga, ito'y pinalalagpas na dapat. Pero hindi po yun ang katotohanan. Sa pag-aaral din natin noong last time around, sa Bible ay 580 times at least na nabanggit ang tungkol dito sa wrath of God. Kaya ito ay totoo at salamat sa Diyos, ito ay nabawasan ang puot sa atin ng ating Panginoon. So, doon pa sa kung yung X ay para sa out, giving us out, yun namang propitiation, it comes from the Latin word ng ibig sabihin ay pious. So, out of tayo ay ginawa na niyang pious, out pious. And pious means God wholly faithful is pure, so we are made good, wholly faithful, pure by taking out our sins. You are not pious by Jesus on the cross. Yun ang ibig sabihin. You are out pious by Jesus on the cross. The removal of the shame, that dirtiness, that defilement. Expiation ay hindi lamang inalis yung mga kasalanan sa pamamagitan ng paghuhugas ng banal na dugo na Isus sa atin, kundi mismo yung ating guilty feelings, yung ating conviction. Ito ay inalis din sa atin kung atin lamang itong matatanggap na. Kaya nga, this is all by faith. At ang ibig mga sabihin ay, yung atonement at saka expiation, may pagkakahawig. Atonement is actually associated to forgiveness, reconciliation, sorrow, remorse, repentance, reparation, and guilt. It can be seen as a necessary step on path to redemption. Expiation naman, related to the concept of removing guilt, particularly the undoing of sin and other transgression in religious content. So, hindi lamang kasalanan, kundi conviction sa atin, yung shame, yung guilt, yun ay tinanggal na rin sa atin. Sana'y atin itong mapuntahan. Siguro, meron po tayong mababasa doon sa Leviticus 16, kung saan makikita natin kung paano ba nga ito naganap. May foreshadowing ito. Sa Leviticus 16:30-31, ito yung celebration ng atonement. This is a once a year activities or actually this is now a festival kung saan nagkameron ng seremonya at tinanggal ang kasalanan nga ng mga tao. Before, sa Leviticus 16:30-31, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Ito'y araw na ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanunungkulan sa panahong iyon. Magsuot siya ng isang sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng tuldang tipanan, ng altar, ng mga pari at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. The celebration of the Atonement Day. So, ito ngayon at tinatawag natin na napakahalaga sa kanila dahil dito nga muling pinag-isa ang Diyos at saka ang tao because of the forgiveness, reconciliation. Doon nga kinuha yung atonement. Again, one in. Isa ulit tayo sa ating Panginoon. Foreshadowing ito, mga pangunahing pangyayari na pinahiwatig yung magaganap naman sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay narito sa mundo. This day only happened once, and that was to foreshadow how Christ's stay at atonement only needs to happen once. Christ's atonement for us only needs to happen once. The sacrifice was conducted by the high priest alone. Wala siyang assistant, walang sakristan, at ganun din ang sa ating Panginoon. Ito naman yung foreshadow how Christ, who's our great high priest,
And Christ alone is the one who atoned for our sin. Walang sino man ni mediator ay wala. And the great high priest was to go in and remove his normal, quiet, ornamental robe and put this very basic sort of sacrifice, linen clothes. The formal white clothes ay suot-suot ng pari. Ano bang itsura nito? Naalala ba nyo tayo mag-celebrate ng anniversary doon sa Laia? Yung kay Pastor Oying na kasuotan, yung royal priesthood na all dekorasyon na meaningful and significant ay kanyang isinuot. So, and that was to foreshadow Christ's state of humiliation. Christ in glory, wearing the most beautiful robe, and he takes it off and becomes a man and puts it on a very basic, humble linen cloth and also the royal linen cloth. Si high priest, yung kanyang official na garment ay talagang napakaganda, napakakisig. So sa kanyang pagpasok doon sa sinagoga, sa templo, ito'y suot-suot niya. Pero pagdating ngayon doon sa bagay na mag-o-offer na siya para sa atonement, the forgiveness of the sins of the nation, ito'y kanyang hinubad. At ang natira sa kanya yung pure linen cloth niya. Wala siyang may pagmamalaki, kundi kung ano yung lamang na karapat-dapat ng significant doon ay pure. Yung significant doon ay pureness. Ganon din ang ating Panginoon, nung siya ipako sa krus, yung dapat ay regal na kasuotan isang hari ay wala sa kanya. Humility is the message sa cross ni Jesus Christ. Ang isang significant na activity din doon sa Atonement Day na yon ay yung presence ng dalawang he-goats, yung dalawang lalaking goats. Ako yung na-amaze dito, matagal ko na itong nababasa, pero only during this study tungkol sa expiation at saka sa propitiation, ay nakita ko ang kahalagahan. Yung pala, bukod doon sa toro at lamb na pinapatay para sa kapatawaran ng priest at ng kanyang anak, ng kanyang angkan at saka ng buong Israelita, ay merong dalawang kambing na pinili, binukod, at sa pamamagitan ng drawing lots, ay pinili doon kung alin ang i-offer for the forgiveness of sins. At pagkatapos ito ay papatayin at yung dugo ay iwiwisik sa kalinisan ng buong Israelita. Yung pangalawa, yun naman ang nagre-represent ng propitiation. Yun ang tinatawag na it will be sacrificed for people's payment for their sin. The penalty of sin is death. This first goat takes the payment. Yun achieving the propitiation. Yung pinatay na yon ay nag-achieve ng propitiation. Pagkatapos, doon sa isang buhay, ito naman yung kambing na pawawalan. Doon sa Leviticus 16:20-22, pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa tuldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng sambayanan Israel sa gayon. Masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin yon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y kanyang pakakawalan. Nako, thank you Lord. Parang ano lang, parang ordinaryo lang yung pagkapili sa kambing na yan, no? Pero very significant. Yun naman, expiation. So, ang lahat ay naroon upang magpahayag ng kanilang mga kasalanan. At ang high priest naman, ang siyang tatanggap noon at ipapatong ang kamay doon sa ulo ng kambing na pinili. Then, ang kambing na ito ay i-assign niya doon sa naka-assign na Israelita rin, tatalian sa liig, pagkatapos ito ay dadalhin doon sa wilderness. It may be... Parang ililigaw siya. Parang ililigaw. Parang hindi na makabalik. Parang hindi na makabalik. Magaling at hindi pusa, ano? Pag pusa, makakabalik yun. Pero itong kambing, ano rin ito, madali rin ito makatukoy din daw ng pagbabalik. Parang instinct sa mga hayop na kabalik. Itong pagliligaw na naulit mo nga, hindi ordinaryong pagliligaw. This is done only
only until such time na siya mismo ay walang makita. So, move ka doon, nakatali, hatak-hatak daw ito, punta sa wilderness, this may be composed of disyerto, ilang pagdating doon sa mga kahuyan, kung saan man, hanggat ito ay may tendency pang limingos-lingos daw sa pinagmulan, ito hindi niya bibitawan. Yun, dadalhin pa niya. Pagkatapos ay, yun, pag nakita niyang wala na itong pag-asa o hindi na magkakaroon ng desire na lumayo, tatanggalin na niya ang tali. Pagkatapos siguro, pipikpikin pa niya sa puwit ito para tumakbo pang papalayo. Only after several minutes siguro or hours na hindi niya nakitang nabalik, saka palang babalik sa kampamento itong mama na ito. At doon na isisigaw niya, wala na, hindi na siya babalik. At doon naman, ay magsisigawan niya mga lahat ng naroon. Nang ibig sabihin ay, naku, pinatawad na ni Lord ng ating mga kasalanan. Hindi na ito kanya muling babalikan. Hindi na niya kanya ito muling babalikan. Kumbaga sana ay kung yung, ano ba sinasabi natin kapag ang priest ay lumabas na buhay, doon sa pag-offer against sin, lumabas na buhay, Pinatawad yung kasalanan. oo, tuwan-tuwa ang mga tao. Dahil una sa lahat, buhay ang kanilang priest. Pero ang pangalawa, simbolo din ito na tinanggap ng Diyos ang kanilang offering para patawarin ang kanilang kasalanan. Dito naman, ay tinanggap ng Diyos na hindi na niya babalikan yung mga kasalanan na yon. Hindi niya ito babalikan ang mga kasalanan na yon. So, una sa lahat ay ito naman ay makikita rin natin doon sa Isaiah 43 verse 25. Gayon man, ako ang Diyos na nagpatawad sa inyong mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Oh, thank you, Lord. Sabi ay, I am he who blocks your transgression, for my own sake, remember your sin no more. Parang God is, do not take the record of wrongs. Ano ba yun? 1 Corinthians 13, verse 8. Ay, ako may kukumpes sa'yo, darling. Naalala mo yung sabi ko minsan naulit ko na rin sa isang fellowship dito sa atin na ako may nabasa na isang sinulat ng isang senior citizen na ang pagkakasabi ay, before I lost my memory. Parang yun ang title. Pero sa totoo lang, wala naman akong nabasa. Parang ang gusto ko lamang ay gumawa ng ganoong diary. Magaling kang gumawa ng istorya. Hindi, iniiwasan ko lang na mapapokus sa akin. Kasi marahil may nagsulat nga ng gano'n, pero wala akong nabasa. To make long story short, naging parang, ba't nga hindi ko gawin yon? Kaya noong May 1, ako'y nagpunta doon sa National Bookstore. Tumingin ako ng isang malaki-laking diary kasi marami kang susulat. So sana i-start ko sa May 1, then every day, i-journal ko yung mga ginawa mo sa akin, ginawa naman ako sa akin, ginawa ng ibang tao sa akin, parang ganon. Tapos, Yung sama ng loob mo, ilalagay mo. ay lahat good, bad, neutral, sana ilalagay ko. That is actually a factor bago nawala ang memory. Ang sabi sa akin ng anak mo, alam mo daddy, yung lagi mo sinasabi na yan, baka ikay magkameron nga yan. Ng Alzheimer. Ng Alzheimer. Pero, Nagpe-prepare ka na. nagpiprepare na. Ang akin namang objective ay para lang magpag-pray ko yung negative, thank you Lord sa positive, at gawin ko naman yung aking participation. Kaya naman ako nasa National Bookstore na, bibili na ako, medyo ako, umatras ako kasi naisip ko lamang, bakit ka ba isusulat ito? Di, halimbawa, ako'y mawala. Tapos mabasa mo yon. Tapos nasasabihin mo yun, naku, patawarin mo ako. May word ka ba? Sabi ni Sister Tess, may word ka ba? Ito na nga ang word. 1 Corinthians 13, verse 8. Ang pag-ibig ay hindi naglilista, hindi binabalikan ang anumang mali. At ito nga sa sinabing ito, ang sabi pa ni Lord dito, yung scapegoat na yon, lumayo na. Kung ang Diyos ay ganong kalaki ang pagmamahal sa atin, hindi niya binabalikan yun kasi pag-aari yun ng kanyang anak . Pag binalikan niya yun,
wala na yon. Pati si Jesus Christ, yan ikinalimutan na. Kung atin lang paniniwalaan at ating tatanggapin yung katotohanan yon, that is by faith. So, sinasabi din doon sa Psalms 103, verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. East from the west. Inyo bang napag-isip na, saan ba nagsimula saan ba ang east ng Manila? Doon. Kaya na Sister Mila. Pero pag East. naki Sister Mila ka, saan ng east ka na Sister Mila? Doon. Sa Antipolo. Pag nasa Antipolo ka, saan ang east ng mundong ito? Gumanon ka na ng gumanon, hindi mo mararating. Parang may kanta tayo dyan Ay, meron. Sister Sally, meron tayong kanta rito. Oo, yung as far as the Yeah. As far as the east is from the high as west. the sky. As the sky. Sige nga. Ganyan ang pagmamahal sa atin ni Lord. Hindi na niya inaalala ang mga naganap na. As high as the sky is above the earth, So great is His scenes from Amen. us. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. Oh, my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul. And do not forget how kind He is. Purihin si Yahweh magpakailanman. Pangalan niya'y laging pasalamatan. Purihin si Yahweh magpakailan. Huwag kaligtaan Kanyang kabutihan. Thank you, Lord. So, yun mga kapatid, just like the scapegoat, hindi na inaalala ng Diyos yung mga kasalanan ng inako ng kanyang anak dahil ang kaparusahang naukol doon ay tinanggap na rin ng kanyang anak, which is death. Separation from the Lord, pagkatapos ibinalik naman dahil katanggap-tanggap ang ginawa ng kanyang anak sa kanya. So, ang sikreto doon sa scapegoat na yon, kumbaga sa panahon natin ngayon, kasi inililay sa ulo noon lahat ng kasalanan. This is an invitation for all of us that each time, let us 1 John 1:9, ating ipahayag sa Diyos ang lahat nating kasalanan at siya'y napakabuti at tapat. At ito'y kanyang ipatatawad sa atin. So, meron kasi mga pagkakataon na meron tayong paglilihim sa Diyos. Ako'y nagagalak at ang pagkukompes ay natutunan natin na we can go directly to the Lord. Nung kailan, wala namang masama because that is the tradition na ating kinagisnan. Noon nga, pag ako'y nakumpasal sa pari, nahihiya nga ako pagka paulit-ulit ang sinasabi. Kaya lang, talagang dahil sa hiyang yan, pinipigilan mong sabihin kasi kayo magkakabarkada. Ngayon kay Lord, dapat ay maging malinaw na kahit hindi mo sabihin, ang puso mo ay basang-basa niya. Ang isip mo, basang-basa niya. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at yung darating pa ay basang-basa na niya. So might as well, ito Lord ako, ito po ang naalaala kong kasalanan, patawarin mo po ako, lalo po doon sa paulit-ulit kong nagagawa. Palakasin mo ko, o banal na espiritu, tulungan mo ko, kailangan kita. So it's just about that way, ano? Naulit kanina na sa pagbabalik noong nagdala ng kambing na yon at sinigaw na, wala na, hindi na babalik, malayong-malayo na. Nagsigawan ng mga tao. Pero doon sa aking reference lang, si R.C. Sproul, ay meron lang siyang minensyon para bang idinagdag lang niya. And surely, meron dyan na habang ang iba'y nagsisigawan, merong isa, dalawa na lungkot naman. Dahil hindi niya isiniwala at yung lahat niyang nagawang kasalanan
lalo pa do kanyang reverence sa Diyos. And in so doing, ano yon? Maghihintay na naman siya ng 1 taon pa ulit para magkameron ulit ng ganitong proseso na magkakaroon ng scapegoat. So, might as well, sabihin mo ng lahat dahil alam man yan ng ating Panginoon. So, yun ang ilang sa mga lessons na nakita natin dito sa Atonement Day. At yun ngang the goat, one is for the offering, para sa forgiveness of sin, representing the propitiation, nagloob ang kalooban ng ating Ama. At pagkatapos, yung scapegoat naman ay para doon sa inalimutan na ang lahat nating kasalanan. Ito ang ating natutunan dito at it's very applicable sa ating buhay sa ngayon. So, siguro, Sister Cora, mabumati muna Break tayo. muna tayo. Marami may birthday. Kahapon walang may birthday, pero ngayon ang dami. Walang isinilang kahapon. Siguro. Ito. Oy. Mayroon palang belated si Brother Benny de Guzman. At saka si Bricks. Tapos ngayon, Sa May 7, 2024. Ay, Sister Daisy Goyena. Happy birthday, Sister Daisy. Sister Melby Tongkab, Sister Laia. Seni Baez, Yes. Sister Lorraine Penis, Brother Bricks Bares, Sister Laila Argamosa, and Sister Joanne Marasigan. Yan. And belated Walang- happy birthday kay Brother Benny de Guzman. Yes. Again, sa Walang araw may nito, anniversary, Anniversary. Okay, narito na ang pagbabalik ni Brother Bong. bumalik na ba si Brother Bong? Yes. Ay, welcome Kaya back. makikita na uli na siya ng personal na sasayaw. Amen. So, live ito, nasasayawin. Happy birthday! Thank you, Lord. Happy birthday. God bless you more. Meron po tayong mga announcement. Ito na pinakihintay ng marami. Sa May 11, this coming Saturday, 2 Life in the Spirit seminar ang magaganap. Ang isa ay dito sa Makati, doon sa Cramsis area. At ang priority lang po dito ay mga empleyado ng Mga karamba. ng pilgrims at yung mga taga Makati area. Malaki po ang lugar pero higit na kailangan ng space pa rin kahit napakarami na po nila doon. Well, anyway, at the same date, sa Sabado, doon naman po sa Terra Resort sa Barangay Kalumbitin, Kuya po, Nueva Ecija Outreach. Alam mo, Sister Cora, very thankful yung mga taga Kuya po. Nag-message sila sa amin na napaka-privilege daw nila na ang napili para sa LSS activity na ito yung kanilang area. Siya nga naman, biro mo yon. So, ito ay magaganap sa May 11 again, 9 a.m. onward sa Terra Resort, Barangay Kalumbitin. At magjo-join po dito ang mga taga-Tarlac, Paniki and Capas, and Bulacan. Please take note that LSS are open to members who are already attending our prayer meeting and fellowship. Siya nga po naman, yung munang regular na umaten, kumbaga sa yung pong ating mga bagong mga na evangelize, maganda sa mga fellowship muna umaten. Huwag muna po dito dahil po hindi agad ganong kadaling matatanggap nilang pag-uusapan. We never know, pero sa experience po natin ay kinakailangan yung mga regular members muna ang ating paratingin. So, ang pangatlong announcement, Sister Cora, ano ba yun? Ito, mga taga CSM Summer Camp. Ami Summer Camp. Sa May 31, Friday yon, 10 a.m. Ang check-in nila. At sa June
1 Saturday naman yung check-out, 1 p.m. So overnight yan. Oh, ito ay gaganapin sa Angeles Leisure Farm and Resort sa San Pablo, Laguna. Kaya lang, meron ditong 1,200 Love per opens, head. yeah, oo, Inclusive of food and accommodations. So, yung other details ay to follow na lang. Opo, mga kapatid, mga magulang, mga kapit natin, suportahan ho natin yan. Sa unang tingin, yung 1-2, pagka mga bata o yung youth ang ating binuksan ng isip, agad ay baka manghina ang kalooban. At ang naman nga ay hindi pa naka-stable sa kanyang financial status. So, suportahan po natin yan. Malaking bagay yan. Ang ipinadala at ang nagpadala ay parehas. Kailangan ng kabataan yan. At from there, pag naiuwi sa bahay, yun naman ay isishare din nila sa buong pamilya. Kaya supportan po natin sila, hindi lamang sa pera. Pera is very important, pero sa panalangin at marami pang bagay. By the way, meron hong nakaiwan ng susi dito. Nung Sunday. Oo, ng Sunday. Gastor, hindi ko alam kung ito yung family name. Marahil ito ay isang Toyota. Hindi ko rin po alam kung ang kano. So, kung ito po ay sa inyo, maki-message lang po kayo at narito po ito kay Brother Butch. Kay Brother Butch. Opo. So, inyo ho yung mapupuntahan. So, we have here a repeat song for the week. Pwede na ba yun, Sister Jam? Mananatili, and this is composed by Brother E.J. Inco and Sister Isa Nucom. And this is accompaniment by Brother E.J. Inco, Brother Ethel, and Brother Aaron Nucom, all of Quezon City. Yes, Compi taga family. Quezon City. Sige po, atin pong pakinggan ang Mananatili sa'yo. Mananatili sa'yo. Di ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghahawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghahawakan ang pangako
salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ko'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo. Ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ako'y mananatili sa'yo. Napakagandang awitin. Amen. Amen. So, rendered naman yan, interpreted by our three sisters. Akala ko dalawa pa rin ni Asa at saka ni Eunice. So, ito po sina Sister Rhea, sina Sister Sally, at saka si Sister Maripaz. Thank you, Lord. Praise the Lord. Mananatili sa iyo. Mananatili sa iyo. So, let us continue. Let us continue. So, merong atoning work na pinadaan sa ating Panginoong Jesucristo. The merciful atoning work of Jesus Christ. Sabi nga natin, yung the penalty of death that we deserve because of our sin was satisfied through Jesus' death on the cross. Jesus meets our needs through the expiation of our sin. Sa Hebrews 9:26. Kasi kung hindi ganito, ay di mauulit-ulit yung ginagawa nila noon na every year, paulit-ulit ang sin offering, love offering, the scapegoat. Pero dahil si Kristo na ang tumubo sa atin, sa Hebrews 9:26 ang pagkakasabi ay ganon din. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita, ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So otherwise, paulit-ulit, walang katapusan, and so therefore, walang kapayapaan, kasi parang may license to do sins ang mga tao. Ito pala naman ay nababayaran sa pamamagitan lamang ng mga dugo, ng mga hayop. Kaya salamat sa Diyos, ang kanyang katarungan at ang kanyang plano ay naganap. So in other words, to remove the wrath of God from us and appease His anger toward our sin, Christ died for us. Sa 1 John 4:10, sinabi kanya ni Sister Cora, and this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sin. Sa ibang version nga ay expiation.
Ito yun rin ang kabuuan ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. God knows what will happen in giving His only Son. It is not a pilgrimage, it is not a tour of the earth, but there will be a suffering, even to His death in the Calvary. Alam niya to. Kaya mga kapatid, ito ay para sa ating kapatawaran. Yung Jesus is our atoning sacrifice, ang tinutukoy sa ating binasa. A propitiation would get rid of God's anger, but would not necessarily get rid of our guilt and give us forgiveness. So there is a need that we will have to get rid of our guilt and be forgiven. Hindi necessarily na ang Diyos ay nawala ng kanyang puot, pero kinakailangan mag-get rid ang ating guilt at magkameron tayo ng total forgiveness. Doon ngayon ang pasok ng expiation. It will get rid of our guilt. But if the anger is not appeased, there will still be a rift in our relationship with our God. So, which comes first? The egg or the hen? Kumbaga, alin talaga ba ang mangunguna rito? Would it even be possible for God to forgive us if His anger was not appeased? Could I really say that I have forgiven someone if I retain my anger? Sige, pinatatawad ko na sila, pero wag lang silang babalik muna dito. Dahil baka kung ano mangyari. Huwag magpapakita, Huwag di ba? magpapakita. Yun din ang equivalent noong sinasabi dito. All of these things were cleared up na. Nilinis na. Zero slate na uli ang relasyon natin sa ating Panginoon. We sinned and offended God. This deserved and incurs God's wrath. This caused a separation between us and God and a rift in our relationship. We needed something that would appease God's wrath. Ito na nga si Kristo, thereby giving us that forgiveness from God, removing our guilt and restoring our relationship with God. Romans 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Thank you, Father God. So, ito po, ang akin lang natukoy doon ay kasi ako mismo, may counting hindi clear pa. Alin ba talaga ang mauna, yung propitiation o yung expiation? Kasi ang sabi dito, pwedeng forgiven, forgotten, pero ando pa rin yung pag-alaala, ando pa rin yung anger. So, which comes first? Ang pagkakasabi ay ayon na rin doon sa sinasabi natin na kailangan ma-clear muna yung God's anger, yung anger of God. Anything that is, sabi nga ay, huwag kang makikipag-usap sa kanino man asawa mo, magsasalita ako, kung ikaw ay galit. So, parang iniisip ko na doon magsisimula yung propitiation. And at the same time, makita natin, yung ating study, parang doon umuna siya pagkatapos expiation. So, naglubag ang loob ng ating Panginoon, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. As a matter of fact, doon sa narrative ng dalawang goat, ang unang inuna doon ay yung offering for the forgiveness of sin. Yung pinatay, yun ang in-slaughtered. Pagkatapos, yung pangalawa, yung scapegoat, doon pa nagkameroon ng kalilimutan ang mga kasalanan. At because of that, ang mga tao ay nag-rejoice, nagalak sila, nawala na ang feeling guilt. So by now, mga kapatid, ito'y ating paniniwalaan because for those who believe, ay may buhay na payapa dito sa ating mundong ito. So, let's go back para mapalagay ulit tayo doon sa focus. At tingnan niya natin ano bang difference between expiation and propitiation. Biblically speaking, both expiation and propitiation are terms used in the part of God's atoning work. Jesus' sacrifice both turns away propitiation, the wrath of God, and covers expiates our sin. Expiation is the act that results in the change of God's disposition towards us. It is that Christ did on the cross and the result of God's work. Expiate is propitiation. God's anger is turned away. Para bang, or something, alin sa dalawa talaga sinasabi?
The distinction is the same as that between the ransom and that is paid and the attitude of the one who received the ransom. Christ's death on the cross both paid for the debt of our sins and reconciled us to God by satisfying God's wrath. Sino ang hindi masasatisfy? Sino ang hindi magpo-forgive? Sino ang hindi magiging, as a matter of fact, from anger to kaluguran? Kung ang nagdala sa iyo ng mga bagay na ito ay mismo ang iyong kaisa-isang anak. Sino ang hindi malulugod sa ibinigay mong alay o pambayad kung ang kanyang pambayad ay mismong yung kanyang anak na kanyang pinadala sa mundo tapos ibinalik natin sa langit at ma-accomplish ang kanyang mission na ipinagagawa. So, Jesus was both expiation for our sin and propitiation for God's anger. His death on the cross supplied the necessary sacrifice to bring us from enemies to God's children. Umuulit-ulit po ito, umuulit-ulit sa ating pag-aaral kasi yun nga po ang nagaganap sa atin. Ito ang kalaliman ng ating tinatawag natin na itong ating salvation. At ito rin po ang dahilan kung bakit sa panahong ito ay naroon tayo sa grace ng ating Panginoon. Kung wala ang mga bagay na to, ay hindi magkakameron ng resurrection si Jesus Christ, hindi magkakameron ng ascension, hindi magkakameron ng Pentecost, hindi magkakameron ng Spirit sa ating mga katawan, hindi magkakameron ng Bible, walang mag-inspire sa mga author upang isulat ang kalooban ng ating Diyos sa Scripture, sa Bible. At ano pa ang hindi magaganap? Hindi magaganap ang ating pinag-aaralan dito. Yung kagalakan, yung ating faith. Kung walang naganap na salvation, that covers everything about sin and about God's wrath. So, ang naghari palagi ay ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mercy sa atin. So again mga kapatid, God is still a holy God. Ano man na mangyari, nagalit man siya, nagparusa man siya, nag-correct man siya, pero never na kanya pang kinukondemn because it's only at the return of our Lord Jesus Christ where condemnation will begin. Nagpunta rito ang Diyos, hindi upang mag-condemn, kundi upang tayo ay iligtas, mga kapatid. So God is still a holy God. He cannot tolerate sin in His presence, and we were separated when we sinned. Now that Jesus has made amends and was us clean, we can be restored to the presence of God. Sa Hebrews 2:17, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya maging isang pinakapinunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para sa mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, natutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Ang word na ginamit dito for the last time ay ang word na heleskestai. H-I-L-A-S-K-E-S-T-H-A-I. Heleskestai. Which is translated as reconciliation. Yung sa English version naman ito, ang definition nito ay to eliminate the impediment that alienate the godliness of our God. Alienate yung ating relasyon sa kanyang pagka-Diyos. The impediments that are causing the rift and separation in our relationship to God is eliminated. The sin is expiated and we are able to restore our relationship with God. We are no longer alienated. Hindi na stranger sa atin. Ang ating Panginoon, tayo sa Kanya, but can be in the presence of God. With the expiation of Jesus Christ, our sins again forgiven. God does not violate His just nature. There is justice sa Kanyang ginagawa. Our relationship with God can be restored and we can be in His presence. Otherwise, just like before, if you are sinful, mismong yung priest ay hindi pwedeng tumagal ng ilang segundo sa kanya at ito'y mamamatay. Doon pa lamang sa lugar ng Holy of Holies. So again, it's all about God. And the Bible, however, at ang sinasabi ay, there are three elements that help summarize expiation and propitiation in the Bible. Number one, God was rightfully wrathful because of our sin. Hindi natin pwedeng tanungin ng Diyos, hindi natin pwedeng pagsabihan ng Diyos, wala tayong i-question ng Diyos para dito, sapagkat yun ay kanyang prerogatives at yung bahagi ng kanyang pagmamahal sa atin.
ang tayo ay bigyan ng ganitong mga warning sa atin. God offered the sacrifice that averted His own wrath. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng isa-sakripisyo, na magsasakripisyo, na magdadala ng sakripisyo sa kanyang harapan. And that is no other than our Jesus Christ, His only begotten Son. So there is an assurance. But in between, man will suffer kung hindi natin pakikinggan ang kanyang mga sinasabi. God was a sacrifice that atoned for our sins. Dapat ito'y pumunta sa ating kaloob-looban ating puso at dapat ito'y huwag nating tatalikdan. Again, sa 1 John 4:10, here is love, that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Sa John 3:16, yung lagi nating sinasabi, which is kabuuan ng anumang lesson, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believes in Him shall not perish and have everlasting life. So John 3:1, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, we should know it as not, because He know Him not. So, paano po ito mga kapatid? That we know. Ngayong alam na natin ang lahat ng naganap. Ang Diyos na wala na ang puot sa atin, pinatawad ng ating mga kasalanan, na sa matter of fact, kung hindi mo gagawin ulit ang mga kasalanan ito, hindi na niya ito maalaala. Ano ang ating dapat na maging attitude? Maging attitude natin, una sa lahat, sa ating sarili. How should we treat ourselves? We should treat ourselves as the forgiven, whose sins are forgotten, at huwag nang uulitin. But each time, during the time of Moses daw, nagpas lang doon sa aking binabasa, they are doing these things para bang one in the morning, one in the night, every day. Parang ang suggestion naman sa atin ngayon ay, bago ka tumulog, tayong paggising, search your heart. Ask the Lord to search your heart and let Him lead you the whole day. Kung may nagawang kasalanan, 1 John 1:9. At ang hamon ng Diyos, mag-usap tayo, gano'n mang karamihan iyong kasalanan, pag-usapan natin, ito'y ating lilinisin. So, yun ang isang, kinakailangan bang laging ganyan? Oo, kinakailangan laging ganyan, sapagkat yan lamang maghiwalay sa atin doon sa tinatawag na ay reward and a punishment. At ito rin maghiwalay sa atin upang bumalik uli yung nasold na ni Jesus Christ doon sa cross. Yun ang isa. Ang pangalawa, how should we treat others? Paano natin titingnan ang ating kapwa? They belong, all of us belong to those who were saved this way, na tinanggal ang kasalanan, kinalimutan ng kasalanan, pati mga kaparusahan ay kinuha na ng Diyos, kaya dapat tayo ay magkameron ng attention ngayon and sincere, devoted attitude towards God and towards sin. Ang lahat ng kasalanan ay ginawa natin sa ating Panginoon. Ang lahat ng mga taong involved naging collateral lang. Kaya magiging maingat, ingatan ang bibig, ingatan ang isip, ang puso. Kaya napakagandang panalangin, Lord, nawa po'y sa araw na ito, maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat marinig mo sa akin, bawat aking laman ng aking puso, ang aking motibo, at kami po ay mabuhay according to your will, according to your will. So again, mga kapatid, awitin natin, ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, dahan-dahan lamang. Okay. So again, Lord, salamat ng marami sa iyong patubay sa amin sa pag-aaral na ito. Panalangin namin ang aming pag-awit na ito, ang laman po ng aming puso, na wala kami magagawa kahit po anong aming gawin, kundi ang Banal na Espiritu ay pag-ingatan, tulungan kaming maingatan ang aming puso at isipan na huwag kaming muling maligaw, na huwag ulit kaming magkasala. All for your glory in Jesus' name. Amen. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Tingin mo, Jesus, ang hibig ng
tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Tingin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Peace be with you. In Jesus' name, amen. Amen. 2 Timothy 2:2.